Si Rene, 15 taong gulang ng La Purisima, Agusan del Sur, panganay sa 4 na magkakapatid, isinilang at namulat sa kahirapan ng buhay. 9 na taong gulang pa lamang ay iniwan ng kanilang ama at sumama sa NPA upang takasan ang kanilang kahirapan. 1 buwan makaraan ito, binalikan siya ng ama at isinama sa kabundukan. At ang dating mahirap nilang pamumuhay, mas lalong tumindi. Mas lalong mahirap dahil mas mabuti pa yung nandun kami sa aming farmer para may makakain kami. Doon lalo na kaming mahirap. Lakad ng lakad. Walang makain na mabuti. Kahit ano kinakain. Basta may makain lang. Dahil sa nangyari, lumuwas ng Maynila ang kanyang ina at naiwan ang kanyang mga kapatid sa kanyang lolo't lola. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa buhay ni Rene. Ito ay nang mapatay ang kanyang ama. At sa pag-aakalang mga militar ang pumatay sa ama, tuluyan na itong namundok. Para matuto rin akong humawak ng baril, gusto ko lang kasi ipaghiganti ang tatay ko. Tinuro nila sa akin na kapag may sundalo, pag malaki ka na, may militar yung makikita ka, kumuha ka ng mga kasama mo o patayin mo sila. Bakit? At nang minsang sumama sa pagkuha ng pagkain, nasabat sila ng mga sundalo. At sa edad niyang 11 noon, tinamaan at nasugatan si Rene. Dahil mga kaaway ko pa naman ang kumuha sa akin. Ano akala mo gagawin sa'yo? Akala ko nga noon, ikukulong nila ako, hindi papatayin. Yun nga, naisipan ko kung bakit nila ako tinulungan, ikaaway naman ako. Dito nagbago ang pananaw ni Rene sa mga sundalo at ang puot at galit sa kanyang damdamin ay naglaho lalo na nang malaman na hindi militar at mismo mga kasamahan ng ama ang pumatay dito sa pag-aakalang naghudas ang ama sa kilusan. Pinapangako nila na patapusin nila ako ng pag-aral hanggang kolehiyo. Para may maganda akong kinabukasan at para na sa mga kapatid ko. Sa kasalukuyan sa edad na 15 ay nasa grade 4 na si Rene. At taglay man niya ang pilat ng nakaraan, alam niyang maghihilom din ito sa piling ng kanyang pamilya. Tulad ni Rene, sumama naman sa NPA si Ariel, 17 taong gulang, sa pag-aakalang dito makakamit ang katarungan sa pagkakapatay sa kanyang kapatid. 13 taong gulang lamang siya noon nang maging NPA. Abangan ko lang sa kuwan. Sabi nila tutulungan nila akong maghiganti doon sa pulis na pumatay. Sabi nila tutulungan nila ako. Abangan ko na ko. Ingon ko na may husgado. Sinabi ko sa kanya na meron tayong husgado. Nagdemanda na ako. Kaya bago pa man mahuli ang lahat o may masamang mangyari sa anak, sinundo ni Aling Rosita ang anak sa kabundukan. Kasamang bumaba ni Ariel si Roger, 15 taong gulang, na bagong recruit lamang ng NPA. Dahil sa barkada, kaya naman nabuyo na sumali si Roger sa NPA. Standby rin kami uban tayo. Istambay ka lang naman. Tara, punta tayo sa bundok. Pagdating ko doon, pinagsama-sama na lang ako. Sabi kasi nila pag pumunta ako doon, masarap ang pagkain doon. Dahil naman sa pambubugbog ng ama, lalo na kung lasing, hindi na ito natiis ni Fidel, 17 taong gulang, ng Prosperidad, Agusan del Sur. Kaya napilitang sumanib sa NPA. Ayun nila nga, pasabot sa katapos. Sabi nila magpaliwanag tayo sa mga tao para makatulong tayo. Sinubukan ko rin kasi magulo ang aking pamilya. Iba naman ang dahilan ng pagsanib sa NPA ni Ted, 16 taong gulang, ng Lawan-Lawan, Las Nieves, Agusan del Norte, na noon ay 10 taong gulang lamang. Ito'y upang samahan ang ama sa kabundukan na sumama rin sa NPA upang maprotektahan ang ancestral land ng kanilang tribong Higaunon. Kasi maliit pa ako noon, hindi ko alam kung mabuti ba ang NPA o ang gobyerno. Katagalan na doon kami sa NPA. Ang tatay ko mga 12 years na doon. Nakita ko na walang kabutihan kaming nakukuha sa NPA. Ang amin lang natututunay ang paggamit ng baril, yun lang. Wala na kaming ibang natututunan. Mahirap pa dahil nung maliit pa ako, wala kaming ginagawa kundi tumakbo.
Pinaasa naman na bibigyan ng pera ang mga magulang ni Joey, 17 taong gulang, ng tribong Mamanwa ng Mahayahay, Kitcharao, Agusan del Norte, na noon ay 12 taong gulang pa lamang at dahil sa kahirapan, napilitang siyang sumapi sa NPA. At nang siya'y 15 taong gulang pa lang, naranasan na niyang makapatay, hindi lang isa, kundi 3 sundalo pa. Prevente ko kulbaan. Permanente akong kinakabahan, araw-araw, gabi-gabi. Naalala ko yung mga engkwentro namin, yung barilan. Hindi ako makatulog kasi yung aking napatay para bang nakikita ko yung tao na napatay ko. Para akong nakukonsyensya. Si Edwin, 15 taong gulang ng Kitcharao, Agusan del Norte din, ay na-recruit noong siya'y 9 taong gulang pa lamang na naengganyong sumama dahil sa amunay magandang hangarin ng makakaliwang samahan. Ila kong gipasabot ba, ila kong gipropaganda. Pinapaliwanagan nila ako. Pinopropagandahan. Habang pinopropagandahan, lumalawak ang kaalaman ko. Pag-akyat ko sa bundok, sumali na ako sa armadong lakas ng katauhan o sa bagong hukbong bayan. Ngunit nabago lahat ito nang minsang bumaba siya ng kabuntukan upang dalawin ang mga magulang. Wala ko mag-isip na musulinder. Ako, nagbaba. Hindi ako nag-isip na mag-surrender. Bumaba ako, nagpaalam ako sa aking commander. Tapos ang aking M14, iniwan ko. Tapos pagbaba ko, dito na ako. Pasyal-pasyal. Tapos yung magulang ko sabi sa akin, magsimba daw ako kahit 1 beses. Tapos nung nagsimba ako, parang ng aking pag-iisip natauhan tungkol sa Diyos. Kaya nitong 5 ng Nobyembre, sumuko si Edwin sa mga militar. Siguro tama dahil maganda dito. Siguro tama kasi maganda dito sa Patag. Dahil gusto kong sumurrender para pag umalis ako ng malayo, hindi ako matatakot. Sa kasalukuyan, ayon kay Major Johnny Macanas ng 4th Infantry Division ng Army sa Cagayan de Oro, 50% ng kabuang bilang ng pwersa ng New People's Army sa Northern Mindanao ay pawang mga menor de edad. At sa aming pagbabalik, ano ang nilabag naman na batas ng mga NPA sa